May pagpapasalamat sa ating mga puso. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa, ani Jesus. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon po na hindi namin ibinigay ang nararapat sa iyo, ang aming panahon, ang aming kakayahan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagbibigay ng daan para sa pagkakawang gawa, para sa pagmamahalan at pagkakaisa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa hindi po namin pagbibigay ng halaga sa tungkulin at bukasyon na iyong ipinagkatiwala sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan, sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal. Wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig. At ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. At sa inyo'y aking isasaysay ang Kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, Siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y Kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumaka nila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kabayaman ni Kristo at salita niya totoo nawa'y manaan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos
sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik ng tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Nitong mga nakaraang araw, nakaraang mga linggo, ay tayo ay naging mapalad sapagkat nagkasunod-sunod ang iba't ibang pagdiriwang ng mga piyesta. Pinagdiriwang din natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo, ang kabanal-banalang puso ni Jesus, ang dakilang kapistahan ni San Pedro at ni San Pablo. Ang dami nating pinagdiriwang na kapistahan. Ito nga po yung tinatawag nilang fiesta season. Itong May, June, July. Dahil dito po natapat ang iba't ibang pagdiriwang. Pero ngayong araw, kung mapapansin po ninyo, tayo ay babalik muli sa karaniwang panahon. Kaya nga po kami nila Father, yung mga lay minister po natin ay nakakulay green ulit. Ito ay paalala na tayo'y babalik muli sa mga pagbasa, sa pagdiriwang natin ng karaniwang panahon, ordinary time. Pero pag sinabi nating karaniwang panahon or ordinary time, hindi ibig sabihin na walang ganap. Hindi ibig sabihin parang wala lang, dadaan lang to, parang wala namang kakaiba. Sa pananampalataya natin, pag sinabi nating ordinary, karaniwan, minsan, kadalasan, ito ay yung mga bagay kung saan nangyayari yung dapat naman talagang mangyari. Yung mga nakagawian natin, yung mga dapat nating gawin pang araw-araw nating buhay. Kaya nga ordinary, ito yung usual na dapat na ginagawa natin. At iyon po, mga kapatid, ang paalala ng mga pagbasa natin ngayong araw na ito. Lalong-lalo na ang mabuting balita. Sapagkat narinig natin kanina ang pagsusugo sa mga alagad ni Jesus. Ito ay paalala sa atin na araw-araw sa ating buhay, tayo ay sinusugo. Yan ang karaniwan nating misyon. Lahat tayo bininyagan ng may misyon. Tayo ay pinapadala upang magmisyon. Kaya nga po, ngayong panahon ng karaniwang panahon, ito ay paalala sa atin na, teka, may misyon tayo. Araw-araw iyan. Hindi natatapos iyan. Nagmi-misyon tayo para sa lahat. Ano yung misyon na iyon? Ibahagi ang mabuting balita. Ibahagi si Jesus sa lahat. At kung ganun po ang misyon natin, ano po dapat ba
ang mga karaniwan natin dapat tandaan kapag tayo ay nagmimisyon. Unang-una, join. Join. Join ano? Join the mission. Hindi tayo magiging tagapanood lang. Hindi lang tayo titingnan lang natin yung mga ibang tao na kumikilos. Tayo rin ay kikilos. Minsan, nakaka-tempt na magsabi na, ano trabaho yan ng mga pare? Trabaho yan ng mga nasa posisyon. Sino ba naman ako? Wala naman akong pera, wala naman akong magbibigay ng basta-basta kung kani-kanino, hindi kagaya nila. Marami silang matutulungan. Minsan ganun yung pag-iisip natin. Kapag sinabing, sasali ako sa misyon, magbibigay ako, tutulong ako. Minsan sasabihin na lang natin, pag tumaya ako sa loto, kapag nanalo ako, kapag nagkaroon ako ng maraming pera, kapag nakaipon ako, kapag nasa pwesto na ako, kapag may kapangyarihan ako, saka ako makakatulong. Pero paalala po iyon sa atin mga kapatid. Hindi natin kailangan maging mayaman. Hindi natin kailangan nasa pwesto tayo para magmisyon, para tumulong. When you join the mission, you live every day. Sinasabuhay mo na bawat pagkakataon na maapaglingkod ka, ay binibigay mo ang iyong buong puso. Nariyan ang ating choir, nariyan ang ating mga lectors and commentators, nariyan yung lahat ng mga tagapaglingkod sa ating simbahan. Yan na ang kanilang pag-aambag sa misyon. Hindi mo kailangan magbigay ng milyon-milyones. Pag sinabing tutulong, kailangan magdo-donate ako. Pero yung pagbibigay ng iyong oras ay sapat na iyon para sa pagsali sa misyon. Sa mga magulang po na naririto, sa pagdala po ng inyong pamilya, sa inyong mga anak para magsimba ngayong linggong ito, nagagawa nyo na po ang inyong misyon. You are already joining the mission. Hindi mo kailangan ang marami pang mga bagay. Sinabi nga ng Panginoon, huwag kayong magdala ng kahit ano, sapagkat hayaan ninyong gumalaw ang grasya, ang kamay ng Panginoon sa buhay ninyo. Join the mission. Ikalawa, obey His commandments. Obey His commandments. Minsan kapag pinapadala tayo sa misyon, diyan lumalabas minsan yung mga natin, mga reklamo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi naman pwede ganito, masyado akong busy. Pero paalala sa atin na sumunod pa rin tayo sa kalooban ng Panginoon. May rason kung bakit pinadala ng Panginoon ang mga alagad ng dala-dalawa. Una, para may makakasama sila. Pag nagmisyon sila, hindi sila mag-isa. Pero paalala pa rin ito sa atin na susunod din tayo sa kasama natin sa misyon. Sapagkat sa mga kasama natin sa misyon natin sa buhay, kumikilos at gumagalaw din ang Panginoon sa kanila. Dapat sana nakikita din natin si Jesus sa kanila at sa atin. Kaya nga sabay kayong naglalakbay. Hindi kayo nagpapaunahan. Hindi ito competition. Hindi ito kung sinong unang makarating sa langit. Minsan yun yung nakakalungkot. Sa opisina, sa eskwelahan, kung saan-saan pa man, kahit nga minsan dito sa loob ng simbahan, nagiging paligsahan, nagiging paunahan. Hindi na natin nasusunod yung utos ng Panginoon sa atin. Journey 2 by 2. Sa pagpunta natin sa misyon, kaya rin po mahalaga na dala-dalawa iyan. Kasi yung ituturo natin, yung ibabahagi natin sa iba, ay kung paano tayo mamuhay kasama ang ating kalakbay. Kayo ba, kung may makita kayo na
parating nag-aaway, maiinganyo ba kayong sumali? Maiinganyo ba kayong sumama kung sa tingin nyo parating nagdedebate yung dalawa? Sa pang-araw-araw nilang pagsama sa isa't isa, nakikita natin yung pagsunod nila sa utos ng Panginoon na ibahagi ang kapayapaan sa lahat. At panghuli, yield to God. Yield to God. Ano ba ibig sabihin ng yield? Isuko mo lahat sa Diyos. Nagawa mo na ang misyon, pumunta ka sa misyon, nakilakbay ka, binigay mo yung lahat, yung buong puso mo, ipasa Diyos mo na ang lahat. Ang iba pang bagay. Narinig natin sa mabuting balita, pag uwi ng mga alagad, nagulat sila, Panginoon, naapagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Naapagpagaling kami ng mga may sakit. Pero paalala ng Panginoon sa mga alagad, wait lang, hindi iyon ang katapusan ng lahat ng bagay. Yung mga nagawa, yung mga nasabi, ay hindi iyon yung rason kung bakit ba tayo nagmimisyon. Ang rason ng ating buhay, ang pinakamahalaga, ay tayo ay mamuhay sa kabanalan at dahan-dahan, araw-araw, sana mas malapit na tayo sa langit. Pinaalala ng Panginoon, ang mahalaga ay ang hindi kung ilan ang napagaling ninyo, kung ilan ang napalayas ninyo, pero ang pinaka-importante ay ang pangalan ninyo ay nasa mga tala na, nasa langit na ang inyong pangalan. Yun ang dapat sana nating hangarin. Isuko mo na ang lahat sa Diyos, lahat ng inyong nagawa. Hayaan na ninyong ang Panginoon ang magbigay sa inyo ng grasya, ang inyong reward sa buhay na pinakita ninyo na may buong kababaang loob. Join the mission. Obey His commandments. Yield to God. Ano napansin nyo? May napansin ba kayo? Join, obey, yield. Ang karaniwang buhay ng isang Kristiyano ay nagmimisyon ng may buong kagalakan. There is joy in our mission every day. When you join the mission, when you obey His commandments, and when you yield to God, there is always joy. May kagalakan. Panalangin natin mga kapatid, na sa araw-araw natin pagsunod sa Panginoon, tayo ay mapuno lagi ng kagalakan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, patuloy ka nawang magsugo ng mga mabubuting manggagawa sa iyong ubasan. Taus-puso nawa naming paglingkuran ang iyong kawan upang patuloy naming maipahayag
ng may tapang ang mabuting balita. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dingin mo ang iyong bayan. Maisabuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang mabuting balita sa harap ng kawalang tiwala, pangungutya o tuwirang pagsalungat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila ay misyonero rin, na sila rin tinawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita sa mga larangang kinabibilangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ang awa at pakikiisa mo, O Diyos, sa iyong kawan sa pamamagitan ng mga apostolado ng mga misyonero, relihiyoso't relihiyosa. Huwag nawa silang panghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipahayag nawa ng bawat Kristiyanong pamilya si Jesus, kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahihiyan sa ilan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasumpong nawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid naming yumao sa liwanag na dulot mo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa natatanging paraan, inaanyayahan ko ang lahat para manalangin po sa mga bagong liderato, mga bagong lingkod, bayan na ating naihalal. Idalangin po natin sila na nawa sila ang mag-akay sa atin, maging halimbawa sila ng isang pamumuhay na mayroong katarungan, kaayusan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, maipagpatuloy nawa namin ang misyon ni Jesus upang kami maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na pong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan.
sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.